Yo, welcome back sa number one male podcast Southeast Asia at soon sa buong mundo. Ito sa buong podcast. Open na mic mo. Welcome back sa mga tropa natin dyan. Hindi! Sabi ko na eh! Isa pang intro, naka-off yung mic ni 8 Asset. Ito sa buong podcast. Take to yun kasi naka-off yung mic niya. So yun mga pare, welcome back sa mga tropa natin dyan na nanonood na walang masculine role model, walang kuya, walang tatay. Wawa ka naman. Kag. Welcome. Kami ang magiging kuya, airpat mo, para magsabi sa iyo ng mga dapat mong gawin dito sa mundo. Mahirap ang buhay ngayon, mahirap ang buhay. So, nandito kami para kahit papaano ay makatulong sa pagtahak mo sa mahirap na buhay. At hindi ka maging bading. Gago. Ano? Sige. Nyeta mo yung gawang kanta niya, no? Yung komedyante sa Facebook, si Liam. Oo, panginaantay guys. Gago. Puta. Kung may kanta siyang ginawa, wag kang maging bading. Sayang lang ang buhay mo. Gago. Sira ulo po. Kasi parang ano to eh. Kasi hindi ko alam kung gaano karami sa mga viewers natin ng ano nga eh. Ang aware dun sa Matrix eh. So parang tayo yung Morpheus nila. Ikaw si Neo, kami yung Morpheus. Ganun yung nangyari. Masama ba pag sinabi natin huwag kang maging bading? Is it bad pa? Hindi, tama lang yun. Magagalit yung mga bading. Kasi parang sinasabi mong ano eh, bakit ayaw nyo? Ano bang masama sa amin? Oh, yun ang question. Yun ang kailangan natin sagutin. Bakit ayaw mo maging bading? Oh. Baliktad na, binaliktad pa tayo nila. Dapat sila ang tanungin natin. Ano kina-question nila? Tayo yung normal eh. Oh, Dapat sila kina-question natin eh. Hmm. Ba't ayaw mo maging lalaki? Oo, ano. Ba't ayaw mo maging tunay na lalaki na kung saan hindi yung inaano yung wet packs mo dyan? Kakalat kayo ng sakit. Oo, ano. Bakit di tanongin yan? Cancel nyo si Zoy! Ulol! Ina nyo, ilang taon nyo na ako kinakancel, di nyo makancel-cancel. Dumadami pa kaibigan ko lalo. Nakatawa oh. Dati takot sa cancel. Yung bago ako sa internet. Oo. 1 year pa lang ako nun. Nakikita ko na to. Oo. Pinuntahan niya ako niya sa bahay, 7K follower lang ako. Sino? Ikaw, di ba? Babala ko nun eh. Pa-double digit pa lang ako nun eh. Tapos, takot pa ako sa cancel nun. Pare, ingat na ingat pa ako sa mga sinasabi ko. Pag tagal-tagal puki ng inang yan, sawang-sawa na akong matakot sa mga cancel niya. Cancelin nyo na. Yung kasi mga time din na yun. Ano rin eh, brainwash din yung mga tao noon eh. Hindi tayo makagalaw nun, boy. Hindi. Pero ngayon nagising na rin sila eh. Kaya, baga nag-balance out eh. Dati talaga wala, hindi ka talaga makakapagsalita against kasi marami rin talaga dahil marami nga na-brainwash dyan sa movement na yun at marami rin takot mag-speak out. Pero ngayon, dumadami na yung mga lumalakas ng lobang mag-speak out. Di ba that time, ultimo straight male, supportado nila yun? Oo. Gets nyo ba yun? Parang Oo. dati, pati straight male nagko-comment, uy, wag kang ganyan sa mga bading. Pati yung Stitch ka rin. May stitch din. King ina nyo. I-stitch ka rin ng mga straight male na gusto magpabangon ng image sa social media, no? Nakaka-badtrip. Ang ina mo. Kunyari ka pa eh, bading ka na rin eh. May tanong ako, pero bago ako magtanong, ako si 8 Asset sa lahat ng social media accounts. Pumunta ka sa Facebook ko, mayroong Discord link doon. Click, pasok! Mag-message ka sa akin. Click. Eh di, sabi mo kanina, click, pasok. Di ba? Pero dapat pindot, pasok. Para magkatunog. Pindot, pasok, kanjot. Ano? Pindot, pasok, kanjot daw. Sabi ni J.O.P. So, doon pag-uusapan natin yung mga sikreto. Gusto ko magpasalamat sa mga sponsors ng Andy Support Podcast. Acrylic ha. Acrylic ha, yan. LB Trading. LB Trading, isa yung drop-off hub dyan sa Better Living Paranaque. Maraming salamat. Maraming salamat. Kape Aldana. Kape Aldana, Uy. Kirby, sobrang babaero. sobrang pero babaero. ngayon, sobrang panalo siya dun sa Ngayon, sobrrang niya. babait Si na. Dons na walang galapas pa rin hanggang ngayon at Walang nakakulong gala. pa rin. Oo. Bartolina niya. Oo. Ina, Dons. Ano, Dons? Kailan ka na mag-boxing? Asa Bartolina ka pa rin?
Bawal lumabas. Oo. Sa classroom may batas. Josh on point para sa lahat ng social media. Kung under self-improvement ka or gusto mo lang mag-amoy mabango, available mga perfumes natin. Shopee at TikTok Shop. No? Marami pa tayong stock pare at safe na safe yung pabango natin. Sobrang proud ako sabihin yan. Hindi tayo gumagamit ng mga cheap na materials like methanol. So, tignan mo. Yung mga competitors natin, Or play. ang mahal-mahal, methanol pala yung gamit. Yung sa akin, mura lang, safe pa. Oh, Nariya ka pa. Naiya ka pang bumili. Nariya ka pa. Ay, wala naman tayo binanggit na pangalan. Alam na nila yun. So, ayun. Foreplay yung pabango ngayon. Mm. Dapat nangamoy ramen na to kasi kumain kami ramen eh. Pero yung foreplay, sobrang bango pa yun talaga. Bilhin nyo rin yung foreplay and yung climax. So isa daw yung Naralan Soy Army. Hari ng hip hop underground. Wala nakakontra. Ako talaga. At oo naman. Siyempre. Slick and dapper. Pagupit kayo dyan sa President Ave. Metro Fight Club. Golden Boy Boxing Gym Club. Mga kabataan, ingatan nyo pera nyo. Tanong ko. Gusto ko lang balikan. Ano nga, kasi nung panahon na yon, nanonood lang ako sa inyo nun. So nakita ko nga, nawala yung account ni Ato. Tapos ito nag-status to na, ano to? Nag-meme ka, yung bata nakakross na ganon. Tapos maya nawala na rin yung account mo, di ba? Nagbiyak ako. Pero, At di ba dinedetrat ka? Mm. ano yung specific na kinagalit nila nun? Ng mga bading? Oo, nung time na yun. Yung sinabi ni Ato na mas maraming puno kaysa sa bading. Yun talaga yun. Ganito So, kasi talaga yung buong story, ano? Sige. May mas ano pa yun, may mas story pa yun. Ito kasi si Ato, mahilig siya, pag friend nyo si Ato, malalaman nyo yun guys, mahilig siya mag-status ng mga shit posting. Mahilig siya talaga mag-shit posting talaga. Ang hilig niya makakita ng video, i-share niya yun, tapos yung caption niya, talagang tarantadong caption talaga, kupal talaga. So that time, may kumalat na parang bading video, shinare ni Ato yun, parang, ina nyo, parang sabi niya, parang sa dagat-dagatan kayo masusunog, sabay-sabay, parang ganon. Tapos, parang may banat pa doon na, ang dami nyo na nga eh. Mas marami na kayo kaysa sa puno, kaya ang init-init sa Pinas, putang ina yun, dahil bading kaysa puno. Pinost niya lang yun. Ngayon, nung nag-episode kami nito ng Webes, naalala ko yun. Sabi ko, pare, tangina, nakita ko yung post mo about sa bading ah. Ano yun? Sabi niya, yung about sa mas maraming puno kaysa bading, inulit niya ulit sa podcast. Kaya, totoo naman, mas marami ng bading kaysa puno, kaya ang init sa Pinas eh. Yun yung sumabog. Kinlip yun. Bago pa lang kami nun. Parang bago lang anti-supportan, di ba? Parang 2 months. 2 months pa lang. Kinlip yun. Tapos inatakan ng isang kabaklaan kasi wala pang bumabasag sa bading nun that time. Kaya kami nga yung tingin kong kauna-unahang bumasag talaga sa bading community na nang kakancel. Yung bawal ka magsalita. After nun, lahat na ng mga kalalakihan, parang binuksan namin yung gate na malaki. Pasok! Pasok lahat. Tsaka pukining ina nila, putang ina. Grabe yun. Dahil nga doon, ako naalala ko nga sinasabi pa nga ni Atono na joke yun eh. Di ba? Tapos damay na lahat kayo, no? Ika-cancel, mga gago, no? Ang Grabe. makulit, nilalaban namin doon sa posisyon na yun. Ito mga bading, nagjo-joke sila minsan ng, oy, pare. Di ba? So, minamaking nila kami, mga straight men. Pero pag sila bawal limak, parang ganoon yung problema eh. Parang nakikita namin doon, tangina nyo, pwede nyo kami kupal-kupalin na, oy pare, ano ba yun? Nakikiganon sila, naglalaki sila. Pag kami na, ng mak ng kabadingan, parang bawal, parang untouchable ang mga putang ina. Tangina, no? Grabe yun. Grabe yung ginawa nila. Kasi, hindi naman ganun ka-OA yung sinabi. Kumbaga, pag-deliver nga lang, hindi nga seryoso, pa-joke ang pinadeliver. Pero the way nila, pinalaki nila, pre, sined talaga sa mga groups nila na yung kahit mga bading na walang alam, hindi maikisali na lang kasi sinend sa grupo. Tapos, para silang zombie din, may sinusunod silang leader. Sorry, hindi ko alam yung issue, pero sabi kasi, i-bash ko kayo. Kaya i-report ko yung page mo. May nagko-comment sa akin na gano'n. Utang ina, wala ka palang alam. Sabi ko, nag-comment ako sa inyo, wala ka palang alam. So,
Ano yun? Anong klaseng galaw yun? Tsaka, so, Robot, di ba? Oo eh. lugin-lugi tayo doon, guys. Kaya, punta kayo sa page ko. Meron dong group 8A community eh. Punta kayo doon. Para pag, wag naman sana, maulit yung ganung pangyayari. Meron din tayong community, may pang ano tayo. May pang sino kaya. Meron akong gustong makancel na dengba eh. Meron akong gustong makatikim ng ganyan eh. Meron. Gagantihan natin yung pag nangyari ulit yung mga ganyang bagay. Alam mo, yan nga yung sabi ng kaibigan ko si Boloy eh. Shoutout kay Boloy, no? Siya yung una kong kasama, parang kayo, ganyan. Parang siya yung ka-red pill ko dati, no, na nagkakapasahan kami. Ano niya, yan yung sinasabi niya, kulang kasi ng community ng mga kalalakihan. Kung may isang community rin tayo na kasing laki ng LGBTQ at malaking community yun ng straight men, tanggal Kaya yung mga ganun. bading na yan eh. Oo. Kung nangka-cancel sila, pwede rin natin i-cancel yung mga leader nila na bading na ang iingay at puro kabaklaan, kalaswaan yung pinag-ano sa internet eh. Oo guys, dapat meron tayong ganun. Pasok kayo sa mga community, yun doon tayo mag-uusap-usap. Kasi ang problema nga, since ang daming inaasikaso ng mga lalaki lagi sa araw-araw, Hindi na bibigyan hindi ng oras, nabibigyan no? ng atensyon. Yun ang problema. Eh, sino ba maraming time? Di ba? Bading at babae madalas. Mga... Kaya hawak na lang yung internet eh. Kasi bading at babae pinamaraming time eh. Tangina, ang sarap nun. Tangina pag nangyari yun, no? Sige. Parang ganyan laban, no? Tapos makikita mo sila nawawala isa page ng mga yun, no? Bag. Kaya na nito nga lang, may nakita na naman akong post eh. Kasi Pride Month eh. So ito na naman. So may power na naman sila mag-ingay. May nag-post na naman, sabi, mas lalaki pa daw ang bading kaysa sa tunay na lalaki. Anong masasabi niyo dun? Sa katagaan na yun. Rapper nagsabi niyan eh. Ang hindi ko nga pinapaboran yun eh. Rapper! May isang rapper nagsabi niyan dati sa Rapper kanta niya, ba? di ba? Sa Sino? kanta niya na... Yung Barel? Oo, sa kanta niya na kung minsan mas lalaki pa sa lalaki ang bakla. Kingina mo! Kingina ka, kaya hindi kita inidolo eh. Hindi porkit may bakla kang anak, tangina kailangan mo nang i-positive lahat ng kabaklaan po. Tigil niyo yan. Kung may bading kang anak, that's it. We don't hate you. Pero huwag ka na mag-encourage pa na maging bading pa yung ibang tao. Shut the fuck up. Hindi ka na nga maangas eh. Tapos sasabihin mo pa, minsan mas lalaki pa sa lalaki ang bakla. The fuck? May problema sa bokabularyo yung ganun eh. Una kasi anak niya bading eh. Unang-una nga pag lalaki ka, pinili mo maging bakla, tapos na eh. Sige, puntahan mo yan. Tapos na yung usapan eh. Pupunta ako dyan. Lalaki ka, may edits ka, dapat kilos lalaki ka. O paano magiging lalaki yung kung naging pinili mo na nga na binabae ka? Oo. Kahit minsan, forever na yon. Lalaki ka, once na pinili mo na ang trip mong igalaw ay pambabae, ang natitripan mo, lalaki, basta hindi pan lalaki yung ginagawa mo, kahit minsan, hindi ka na magiging lalaki nun. Pwede na lang kung talikuran mo yung kabadingan. Ang di ba? bading ba? Tapos willing bumalik sa pagiging straight. Oh, pwede yun. May pag-asa pa ba ito? Pero marami na siya nasubong edits. Marami nang tumira ng tiwop niya. Malaking problema yan, pero may pag-asa pa. May pag-asa pa. Ganito nakalaki yung butas ng puwet niya. Ina. Yun, oh. Pag dudumi na lang siya, parang gaganon na lang. Gaganon na lang. Oh, ganon. Gaganon lang. Pak, Pwede pa laglag yun. na. May pag-asa pa yun. Actually, marami rin akong nakilalang ganyan eh. Mga friend of friends lang, mga bading na... pero may asawa. May teacher tayong ganyan eh. Sino yan? Shoutout niyo baka nanonood Hindi yan. gago. Gay siya. Pero nagka-inlaban sila nung isang teacher namin. Totoo. Tapos hanggang sa naging nagkaanak na rin siya. Ganun. Legit gay siya, nandalalaki Gay talaga talaga siya. siya, pre. Oo. Oo. Legit baling talaga. Pero- Galaw. Pero hindi siya yung gay na nagpapakababae yung itsura. Gay siya lalaki. Tapos yun, nagkabuntisan sila. Siguro biru-biruan lang yun sa faculty nila. Hanggang sa naging magseryoso. Yun, nagkaanak. May pamilya na ngayon. Pero nanlalalaki pa rin kaya yun. Yun ang hindi ko Mukha. alam. Sa itsura parang. Hmm. Parang. Kasi may lagkit pa rin siya pag tumingin sa lalaki. Ang ina, no? Pero yun nga, yung kataga na mas lalaki pa ang bading kaysa sa tunay na lalaki. Oo.
Yun nga eh. Sabi ko, contradicting na yun eh. Binitawan mo na nga yung pagresponsibilidad ng pagiging lalaki. Kumbaga yung lalaki nga is hardship nga yan eh. Ang hirap maging lalaki. Bago ka magkaroon ng pera, bago ka magkaroon ng kwenta sa mundo, kailangan mo munang may patunayan. Di ba? Now, ayaw mo nun, mabigat, naging bading ka. Unti nga lang gawin mo, sikat ka eh. Di ba? Magpatawa ka lang, sumayaw-sayaw ka lang ng ganito. Sikat ka na eh. Biruin mo straight na lalaki, sumayaw lang ng ganito, sikat ba yun? Hindi, di ba? Oh. Kahit anong sabihin ninyong mga twisting turn ng words dyan, the reality is, hindi pa rin. Hindi magiging mas lalaki pa sa lalaki ang bading. Kasi nga, in the first place, binitawan nyo din yung pagiging responsibilidad ng lalaki. Di ba? Ang maging protector, wala na sa kanila yan. Tama. Ang maging provider, option na lang sa kanila yan. Tama. Oh. Bakit maraming bading sa gym? Ang twisting turn din yung egg Hindi, question. napapansin ko lang pare, parang dumadami yung bading sa gym, bre. Well, kasi ano sila eh, since ang gays nga is more feminine and ang isa sa mga traits ng feminine is to look good. Yan, diba? vanity. To look good on the outside. Isa yung gym na magtutulong sa kanila doon. Kaya, malamang sa malamang, laman talaga sila ng gym. Yun. And I understand them. Kasi kahit naman hindi bakla, basta lalaki, kailangan maayos ka naman sa panglabas eh. At hindi lang naman ang maganda kasi sa atin, hindi vanity. Kumbaga, part na rin siya, siyempre, to look aesthetically good. Pero ang inaano natin sa gym is the experience, the discipline, di ba? Yung consistency. Tama. Yun ang binibuild natin, hindi yung aesthetic lang. Pero yun ang ano sa kanila, pre, aesthetic. Kaya marami. Ano yung sports yung masasabi niyong parang pambading? Ano, puro Yun. trap after trap questions sa puta. O ikaw naman sumagot. Tangina ikaw, pre, ikaw. Ano sa tingin mo sports na pambading? Volleyball. Bakit? Ay, alam mo, pre, Bakit? Ang daming bading ah. Pre, may nagtanong sa akin yan at sobrang concern ako sa kanya. Kasi sabi niya, Boss Josh, straight ako. Nanonood ako ng mga videos ninyo, anti-support, kayong tatlo. Ngayon, sabi niya, paano ang gagawin ko? Gusto ko kasi mag-sports. Oh. Pero ang available lang sa akin is volleyball. Tangina mo, bading ka. No. Gago the fuck na ano. Anong gagawin ko? Wait, Sabi niya napag-usapan ganun. na natin to, di ba? Napag-usapan na ba natin? Hindi, pag ang lalaki nagpapakilala ng ganun, bading yun. Pero nanonood siya sa atin, straight siya eh. Pero ang available lang daw sa kanya is volleyball. Parang gusto niya daw mag-volleyball. Tol, nagpakilala ka na ba even once sa buong buhay mo ng ganun? Parang, ako to si Josh, straight ako. Di ba? Parang may gusto ko parang may gusto ko i-convince. Pero siguro, Ako never ko nagamit yun, pre. hindi. Nagigets ko siya, pre, kasi nga, gusto niya sabihin sa akin na straight talaga siya, but yung gusto niyang gawin is may pagka-feminine. So, inaano niya sa akin yung information na yun. Nagigets ko na. Oo. Kumbaga parang baka kasi maisip mo na gay siya. So, gets ko na pala. Sorry. But, well, Pero paano nga pag ganun? pag tayo tumalon dyan, it proves my point. Na kahit siya pala mismo, ang point of view niya sa volleyball, pambading talaga. Di ba? It proves my point, di ba? Pero ako sa totoo lang, hindi ko alam, hindi ko masabi. Hindi ko masigundo na pambading ang volleyball. Nag-volleyball ka, ano? Kaya pala eh. Grade 3. Na-enjoy mo? Okay lang. May suspense kasi yung balikan ng bola eh. May mga straight men naman. Straight male. Male. Nagpagkahalo ko yung men saka yung male eh. Main. Male. May mga straight men naman na malakas talaga mag-volleyball. Pero parang sa 10 player kasi sa napapansin ko minsan sa TV o saan man. Sa 10 na player ng volleyball isa lang doon ang straight. The rest, Oo, the rest puro bading. Tapos minsan bengkong pa yun. Yung straight na may bengkong pa. Di ba? May bengkong pa. Sobrang rare talaga kasing straight men na nagba-volleyball. Kasi, ayoko, napakahirap na top. May naisip ako, pero
Sige. Sabi mo na. Ayaw ko pasukin yung gulong Ball? yun eh. Ayaw, hindi. Ipang member na lang natin to. Ano? Member only. Ayaw ko pasukin tong gulong na to eh. Bakit? Eh, gusto nga natin sila ma-encourage mag-sport Hindi, eh. yan yung explain ko dati. Yeah. Parang na-topic nga natin to. Pero gusto ko siya mag-sports kaso wala bang iba? Hindi. O sige, ito sasabihin Dami na. naman kasi. Hindi, Combat nga eh, combat. sasabihin nga natin. Eh kung bading ka talaga, ano ka, mag-painting ka. Gogo, makakos din ng painting oh. Anong mas masculine? Actually, di rin naman sports kasi yun. Yun nga eh. Kasi pag sport, gagamit ka talaga ng lakas eh. So, pero actually, mga bading kasi malalakas din naman, no? Lalaki pa rin kasi, di ba? Kasi lalaki pa rin eh. Sumasabog nga yung kamay ng babae pag sinasalo yung spike nila eh. Oh, wala, ang hirap na topic niyan. Ako sa kanya sabihin ko na lang imposible. Hindi ko ano yung reality niya sa reality ko. Imposibleng volleyball lang ang choice mo. Ibahin mo yan. Ayoko niyan sa'yo. Huwag na dyan. So, agree ka din na medyo bading din talaga yun. Oo, kasi tignan mo na lang. Mag-irrational natin. Anong itsura mo pag sumasalo ka ng bola? Puta, naka-arch ka pa rin, nakaganon ko. Parang ang gaganon, no? Parang ang papa-wet packs eh. Di ba? Paano ulit? Ganon. Parang ang papa-wet packs eh. Di ba pag nag-aabang sila? Oo, tol. Imagine mo, kalalaki mong tao, nakaganon ka, nag-aabang. Nakatuwad. Lahat lang nakita ko kahit straight pre. Kasi sa school namin, nanonood ako ng ganyan pag wala ka naman choice. Pag break volleyball, nagba-volleyball yung mga varsity, putang ina, lalakas eh. Kahit straight pre, nakikita ko talagang nag-arc sila ng back. Patuwad talaga. Ganun oh. Kasi sabi ko, putang ina. You're a grown-ass man doing that kind of shit. Kasi kailangan mo i-lower yung paa mo eh. Para masalo yung bola pa baba. Oo. Di ba para ka papa-wet packs ang itsura mo? Hindi mo siya pwedeng saluhin ng nakatayo ka palagi. Minsan may time na sa baba mo siya kukunin eh. So tutuwad ka talaga. Yun nga eh. Parang bading talaga. Alam ko na sagot. May point ka. Volleyball lang ang choice mo. Actually, mas madali pa nga mag-set up ng boxing gym mo sa bahay. Sarili mo, di ba? Yeah. Kesa maghanap ng volleyball. Ha? Yung volleyball Parang parang... po yun eh. Ha? Ano? Di mo kaya mag-isa yun. Oo nga, hindi mo kaya mag-isa eh. Boxing kaya mo gawin ng mag-isa eh. Diba? Tama. Minimum na kasi dahil bading nagba-volleyball pre. Oh. Siguro Ang bading papunta ka talaga. na doon. Ayusin mo. Hindi yan. Ayoko niyan. Boxing ka. Boxing ka, bili ka. Magkano lang nakita ko sa Shopee, 300 may boxing boxing bag. Ano mo tawag? Punching bag. Punching bag. Oh, tapos install ka nung ipa-install mo sa airpot mo yung kadena dun sa bubong. Oh, yun na. Tapos meron ka na. Kahit nga, alam mo, ang boxing nga, kahit jogging at shadow boxing ka lang eh. Oo. Isang araw makakabuga ka pa rin. Totoo. Di ba? Basta yung pinapractice mo sa shadow boxing mo ay tamang fundamentals eh. Makakapalag ka pa rin. May dagdag yun. Oo, di ba? Kasi, bukod sa makakawaan ka doon, pre. Di ba, environment ng bading yun, pre. Maraming bading kasi talaga doon. Oo, totoo naman. Hindi pwedeng maglaro ka ng volleyball nang hindi nawawala ng bading doon. At madalas outnumbered ka sa bading doon. So, ano mangyayari nun? Pag ganun yung environment mo, di ba? Oh, mahawa siya. Oo, kahit mga batang nag-volleyball ng umpisa, nagiging bading paglaki ah. Oo. Yung mga kasabayan ko nga, puro bading nung nag-volleyball sila eh. Kami, basketball lang napuntahan kasi namin eh. May, Sa basketball kasi bawal ang lalambot-lambot din dun. Kahit sabihin mong ganon. may may kabatch ako. Yan, si apelido niya, nakalimutan ko yung pangalan niya. Carlo Fuentes. Ayan, shoutout sa'yo paring Carlo Fuentes. Nag-varsity yan ng volleyball, straight siya. Straight yun. Hanggang ngayon, may asawa na siya. Ka-team niya mga gays, mga bading. Hindi siya naging bading. Pero kasi bibihira, yun nga, kaya nga sabi mo kanina, sa 10, isa lang ang straight. Swerte yan talaga pag hindi ka nahawa or what. Pero may pitik ka pa rin nun. Oo. Yun nga, duda na nga, inaasar na nga siya nun eh. Si tropa nun eh. Ano ka ba, bading ka? Ba't nandiyan ka? Ganyan, inaasar na siya nun. Pero hindi. Pero may shota siya eh. Na hindi tumagal yung pang-aasar sa kanya kasi may jowa siya nun. Kaya sabi, okay. Baka gusto niya lang talaga. Pero nandun pa rin yung
Pinag-uusapan mo, siguro ba din yan? Hindi kasi cool eh. Hmm. Hindi siya cool, pare. Para sa lalaki. Oo. Pag sa girls naman, ang sexy. Tignan eh. Oo. Pag babae nagbabalibol. Palong-palo eh. Totoo. Totoo. Ewan ko bakit parang may dagdag points sa akin yung babaeng volleyball player. Di ko alam parang may aura. Kahit sabihin mo hindi siya sobrang ganda. Pag malupit siya mag-volleyball o may pangalan siya sa mundo ng volleyball, parang Panalo. may no? dagdag. Hindi ko alam Ako sa akin kasi, pag ang babae ay fit, plus points talaga eh. Parang siguro kasi dahil doon. Ang babae basta fit na, talaga, na nakaka-boost, Boost talaga. booster, enhancer ng kagandahan talaga. Bira lang matabang volleyball player na may pangalan. Diba? No, kasi ano yun? Papet. Mabilis ang volleyball eh. Mabilis ang play. Fast Hindi pace. pwedeng, Mabilis. fast pace. Lahat kayo doon dumagalaw. Oo. May talon yun. May dive yun. Kaya sexy rin yung, naalala ko talaga nung high school ako, college, mga varsity, nakikita ako. Ang sexy rin talaga ang fit nila, pre. Yung mga above na yun. Tapos, naka-short sila, yung legs nila fit talaga. Fit, maskulado na, tawag doon, toned. Lakas nun dating eh. Kahit hindi siya ganun kaganda, pero crush na kaagad eh. Bakit kailangan ganun kaikli ang short ng mga volleyball player? Tapos yung short naman natin, kaya naman jersey short. Nakaka-flex pa rin naman tayo. Oo. Bakit kailangan ganun kaikli yung short nila, pre? Tangina, doon nga sa beach volleyball nga, nakatong lang eh. Sa beach volleyball. Bakit? lang. Gumagaling kasi sila maglaro pag, Hmm. pag alam nilang sexy sila. Ganon? Totoo ba yan? Yan. Nagiging performative sila. Kasi yung mga buka-buka ka rin. Pero pre, na-research ko rin na hindi pala sila nire-require na magsuot ng gano'n sa No. beach volleyball. Yung O, di ba? Hindi. Oo. Mm. Kumbaga, it's their choice. Kasi parang, kumbaga, mantra. You look good, you feel good. Yan, totoo Oo. nga. Yun nga yun. Look good, you feel good. Tangin na may ganun ba tayo sa sports natin? Oo, pre. Sa basketball. Basketball, you look good, you feel good. Pag bago gear mo, you feel good Di ba? Sa boxing nga lang din eh. Pag bago gear mo eh. Sa babae, ganun. Ang reality talaga dito, ang feel good nila is sexy sila. Ang pa-sexy ng sarili nila. Yun ang reality dito talaga. Oo. Na may dagdag bop sa sports nila? Oo. If they look good, talagang may buff yun. Oo. Di ba? Bakit hindi ginawa sa tennis yan? Medyo revealing nga rin sa tennis pre. Pero hindi nakaganong tong. Skirt. Skirt. Tapos, Naka-skirt. medyo na rin, kita na rin. Pero, Bakit na yung mga pempe minsan? mini na lang. Tas, Sa akin kasi pre, pag Ba't di tayo nagbabakat ng itlog natin sa ng titi natin? Para to look good din. Kasi hindi talaga kasi maano yun. gago, hindi mo ganun sa lalaki. Dati nakahaba ng short natin, di ba? Dati nila paikli ng paikli. Aba kasi walang manonood sa kanila. pwede rin. At saka talagang kailangan nilang aminin yun. That sexualizing themselves will let them feel good din talaga. Yun ang nature talaga nila eh. Kailangan nilang aminin yun. Tama, Kaso nga, ang mag-agree ako. problema nga kasi dito, ayaw nga nilang aminin. Doon nagkaka-problema eh. Denial, no? Oo, in denial. Doon tayo, kaya na brought up yun na, bakit kayo sexy, yung suot kami gano'n? Kasi nga ayaw nilang aminin na they love to be sexualized. Oh, na-feel good sila dyan. Kaya nga maraming thirst trapper. Ano ba naman? Ay, dyan na yung clear evidence, Di ba? Mga thirst trap. Ay, mag-agree ako dyan. Yumayaman dahil sa thirst trap. Ayaw pa rin tumigil. Why? Tangina, feel good eh. So ano, muna tayo? Oy, teka lang. Si ano? Nagbigay ng thirst trap. Sino yung porn star na yun? Gago nag-Muslim siya. Oo, si... Nabalita mo? Who's that? Nakalimutan ko, pre. Yung sikat na porn star. Hindi ba si Mia? Hindi, si Muslim Mia. na yun dati. Tiniwalag din. Sikat na porn star anong ginawa? Nag-Muslim siya. Hindi ko. Riley Reid ata. Search nyo kung meron. Porn star who goes, ano yun? Converted into Muslim. Gago nagpo-convert siya. Tapos Oo siya nga. nagsisisiyan daw niya tapos pinadelete niya yung mga lumang video niya. Na-delete naman. Final form Hindi nga mo daw nila masisira yun. yun. Final form nila. Oo, di ba?
Sabi ni Anti-Supot Clips, nag-post siya. Ang final form ng isang hoe ay isang religion girl. Gag. Sira ulo. Kailangan hanapin ko. Ayaw mo na balik yung pera, no? Balik mo muna yung pera. Balik mo muna yung fame. Hmm. Tapos, ayaw niya na pero yung porn name niya hindi niya binitawan. Hindi niya binitawan. Oo, tayo na. Naglolokohan tayo rito. Oo. Tapos Diba? yung kita na, may natatanggap siya. Oo. Diba? Naglolokohan tayo rito. You're reaping the benefits pero yung consequences ayaw mo. Ano yun? Ang garo, no? Joke time. Shoutout sa ano. Ay, hindi naman natin sponsor No, to. shoutout yan. Shoutout yan. Nagbibigay. Pero masarap. Sarap. Yan. Ayun nga. Kaya kayo mga pre, since nakikinig kayo dito sa amin, as much as possible, yung piliin ninyong sports, yung makakatulong. Kumbaga, hitting two birds with one stone, yung natutulungan kayo physically, mentally, and also gumaganda rin yung image ninyo. Yun naman Di ba? Para sulit ang bayad, sulit kasi hindi naman magastos ang sports. Magastos ang sports, time-consuming ang sports. So make sure na nababayaran nun yung gusto ninyo sa buhay. Di ba? Pili kayo ng sports na maganda, cool, pampadagdag ng chicks, pampadagdag ng status, fit ka pa. So, Ito na yung sagot, pare. Sino yan? Hindi ko to kilala. Ray Lil Black. Nagbago siya ng pangalan. Si Ray Black, yung Asian. Now known as Nuray Istiqbal. Gago, binaliktad lang ata yung pangalan. Hindi, Gago, gagi. mukha mo. Totoo to, gagi ah. Oo nga. Eto, Ito, di, ano- mo parang, what? What? Sabi niya, she is a Japanese former pornographic actress Asian yan, pre. and influencer. Born, ang pangalan niya sa pagkapanganak ay si Kei Azakura or Akiko Matsuzawa in 1996, who announced her conversion to Islam in early 2025 after a visit to Malaysia into 2024. Yun. Pwede na yan. Kasi naman habang buhay kang di magbago, di ba? At least. Takte. Hindi na rin, but 50-50 pa rin. So ano muna tayo? May! Ano kayo mga issue mga pare, go ahead message us para marinig niyo yung opinion namin sa mga problema ninyo. Pero make sure na nakasubscribe kayo sa amin kasi kung hindi, chapuera yan. Pakyo ka pag di ka nakasubscribe. Wala ka pa rin email. Wala namang bayad mag-follow. Ay, Yeah. pa 10K nyo na yung ni Suplado Moto. Ayun nga, 10K o 20? 10. 10K. 10K. Pero malapit na yun ah. 9,800 something na. Oo. 10K nyo na, follow nyo na si Suplado Moto para mag 10K na yan, oh. 10K yun na si Ropa, mga Ropa. Let's go. Ropa Crips. Charot kay Bert King, yung mga nakaguest natin. Oo. Bert King, Suplado Moto, kay Bogoy. Speaking of guest pala, okay, reminder lang ulit. Kung meron kayong gustong i-guest namin dito, para maging organic yung dapat gusto rin kami. Message nyo sila. Tama. Message nyo yung mga idol ninyo. Boss, gusto namin makita yung opinion mo sa ASP. Baba ka naman dun. Para reach out sila sa amin and then go. Ready ka agad tayo. Kung sino man yan, babayan dito. Welcome yan. Sige. Ito na, basahin natin. Magandang araw mga boss. Paki-hide my identity. Super sensitive to. Gusto ko lang express disappointment ko sa sitwasyon na to. Sitwasyon na gusto ko in-convert para maging lesson sa pamamagitan nyo. Recently lang to nangyari. Mga boss, government employee yung babae. Tahimik pero nasa loob pala. Kulo. May asawa to, same government agency. Nagwo-work pero ibang branch. May anak sila, 1-year-old pa lang yata. Work ni girl sa government, nasa service counter, humaharap sa tao, so meaning magaling magsalita at Nakabasa mo maboka. na ata yan eh. Parang. Sige, go. Hindi, sabi go. niya hindi pa eh. Di pa? Go. Oo. Go. At feeling ko rin, hindi, basta, Alright. at maboka. Almost 2 years pa lang si girl sa work na to. Meron siyang inakusuhan na lalaki under agency, nagwo-work sa government na yon as janitor, all around to tagalinis at utusan, etc. Okay. Si lalaki almost 10 years na sa office.
nila. So, kilala na talaga ng mga tao dun. Mabait, walang bisyo, hindi nainom, kahit may party, hindi naninigarilyo. Puro anak at asawa inuuna. Saksi buong office, gaano kabait at maaasahan tong tao na to, walang bad record. Pero ito na nga yung senaryo. Nangyari ito sa kusina ng office. Inutusan si lalaki magluto, so naghihiwa siya ng luya habang nakatalikod sa mga papasok na tao. Ay, tatawa. Detailed ah. Mukhang alam ko na. Gay. Talaga? Hindi mo alam ko na sa papunta yan. Luya, hinihiwa. Kasi sinabi niya kanina na false accusation eh. So, naghihiwa ng luya. O sige, tino mo. Dahil sa kusina, nandun yung inuman tubig, pumasok yung babae, pinansin niya yung lalaki na ano ginagawa. Pagharap ni Guy, doon na yung accusation ni babae na naglabas daw ng etits at pinakita sa kanya. Sabi ko na eh. Alam mo na to? Sabi ko na doon napapunta yan eh. Oo. Okay. Oo. Pero hindi naman naulit to. Hindi. Alam mo, titi ah. Kasi, Pasko naman. Ayon naman sa Guy, luya yung hawak niya. Oo, sabi ko na eh. Dahil nga, Ginanon niya yung luya, nalito yung babae. Yun na nga eh. Lasing Tanginag pa, yun. baka lasing. luya yung hawak niya. Dahil nga habang nakatalikod, biglang humarap habang nagbabalat ng luya na maugat. Kasi ganito siguro, pre, iniiwan niyang ganyan. Iniiwan niyang ganyan siguro. Tinawag ng babae. Ano ma'am? Oo, baka Gago. baka yun din ang tingin ko. For context, lagi naka-open yung kusina na yon at likod lang yon ng office. So, anytime mag-expect ka, may papasok na employee at lagi naka-open ang pinto. Another info nung mga nangyari daw yon, wala naman narinig na sigaw, etc. or what. Fast forward tayo, kinabukasan kinausap sila ng manager sa office na yon. Sinusubukan pang pag-ayos. Sinabi ni Guy yung side niya, hindi nga lang ganon kagaling magsalita kasi hindi naman mataas pinag-aralan at hindi sanay makipag-usap, lalo makipagtalo. Short bobo. Yeah. Si babae sobrang mabunganga, magaling magsalita at maboka. Pinapanindigan niya yung accusation niya. Si Guy dahil siguro sa pressure, dahil nga bread and butter niya to, humingi na lang siya ng sorry. Kung ano man daw yon para matapos ng argument lalo't hindi sanay sa pakikipagtalo. Lahat halos ng employee sa lalaking side maliban sa boss na babae. So ayun na nga, dahil lang sa false accusation mawawalan na pala ng trabaho yung lalaki. May maliit na anak at nag-aaral ito. Yung bread and butter, kakalungkot lang bakit ganon kadali maakusahan ng lalaki kahit walang proof. Bukod pa doon, nag-email pa yung babae sa agency, mismong lalaki. Sa agency si lalaki. Okay. Kaya sibak talaga, walang investigasyon to ha. Tapos habang nasa office pa yung lalaki, dinudungaw talaga sa pwesto niya na para bang hinahanap talaga kung nasaan siya. Gustong gusto talaga siyang sirain. Kakalungkot mga boss, dahil sa isang accusation na walang proof, kaya masira buhay mo. Yung boss na nakasama niya ng matagal, hindi man lang din siya ma-defend o maimbestiga ng malalim, mga plastic. Kakalungkot porket agency at outsource lang kasi siya. Sheesh! Outsource nga. Kaka-disappoint lang. Kakatakot ng mga babae ngayon. Kahit anong sikap mo para makaahon sa buhay, isang accusation kahit mali galing sa babae, sira buhay mo. Pro tip, mga kupal at plastic yung nasa government na mga direct hire. So sa mga tao na punta sa government, check nyo maigi, wag nyo sungitan yung mga alam nyong outsource lang at hindi direct dahil sa mga direct employee pa lang ng mga government agency na mamaltrato na sila sa kanila pa pinapasa pressure ng mga tao o client. Madalas pa sila pagalitan, Boss Josh, Boss 8, na government kayo, alam ko. Makaka-relate kayo. Yun lang. Stay strong, stay cold, stay hot. Tatlong ano yun ha. Tatlong ano natin yun ha.
Nga pala mga boss, solid supporters niyo ako, lalo na si Boss Josh from Dating, Simpleng Empleyado Lang at Broken Hearted. Nung natagpuan ko content ni Boss Josh, na-inspire ako magsikap, nag-work student ako, and now supervisor na. And isa Yun. pa, graduating this June. Sheesh! Nagkiklip nga pala ako boss sa TikTok. And mga boss, para ma-inspire ilang followers, personal brand, para makakolab ko kayo sa boxing, food trip, etc. Silent member din pala ng YouTube channel. Ito, resibo. Okay. Grabe, no? Hindi man lang kinonsider ng kumpanya na itong si outsource na lalaki is 10 years na sa kanila. Itong babae is 2 years pa lang. Diba? Wala namang mga past reports against dun sa 10 years na yun. Kumbaga, first time to. Naniwala agad sila dun sa babae. Hindi na-explain ng mabuti yun, no? Kung anong ginawa eh, no? Kawawa naman yung, yung nagtatrabaho na gano'n. Kaya nga ako, pag empleyado, ayoko na talaga yung mundong yan. Pero kung sakali man na mapupunta ako dyan, wag ka talaga maging complacent. Kasi lalo pa yung mga agency na yan, parang hirap din sa budget yung mga yan. Kaya isipin mo, 10 years, sabihin ko na, yung agency ng lalaki, bulok yan, pangit na agency yan. 10 years, parang hindi nila nakilala kahit konti yung lalaki. Oo. Di ba? Oo. Bulok. So, parang number lang talaga tingin ng lalaki. Kapag natanggal to, okay, nawala lang si 1, 2, 3, 5 employee. Pak! Baka di nila kilala yun eh. Kung ano na nangyari doon. Isa pa, Number lang siya eh, no? number, wala. Hindi tao ang tingin ng agency na yan. Sunod, kaya nga makulit tayo eh. Mag-workout ka, mag-sports ka, magpalakas ka. Kasi halimbawa, We are family here. Bullshit yan. Sinabi rin sa'yo yun. Bullshit yan. sipin mo pre, kung ako isang araw tumakbo sa inyong dalawa, kinuwento ko yung nangyari na yun. Hindi ko ma-explain yung side ko eh. May irita kayo sa akin. Tangin, hindi mo alam sasabihin mo. Ganito ginawa sa'yo. Ganun, hindi mo kaya Klaro-klaro, pagtanggol yung ang sarili mo. dali-dali, ilusot nun eh. Diba? Oo. So, masisisi rin natin yung lalaki. Kasi sisi rin talaga natin siya. Oo, kasi sabihin ko sa'yo, sa atin tatlo, hindi uubra sa atin yung mga ganyan. Babae, babalik ta rin. Na yan, oo. Hindi. Kawawa eh. Dobre hirap niyan pag hindi mo kayang elaborate yung nangyari, yung sarili mo. Hindi mo kaya defend. Mahirap talaga. Hirap talaga. Pero kasi, ang katanungan ko dun, kung naglabas siya ng edits, ano namang, Bakit mukhang luya? ano namang motive nung babae para gawin yun sa kanya? Na ano yun siya. Para abalain siya ng ganun. Kung wala naman talaga siyang ginawa. Eh, ang Minsan kasi- above pa, pre, lalo na mga pabida, crazy ass bullshit na babae, kailangan ba nila ng motive? Wala. Hindi kailangan justification. Hindi. Mostly Oo. kasi pera eh. Pera? So, dun papasok na dahil 2 years pa ka lang yung babae. 2 years pa lang siya, 10 years yung lalaki. Parang may mahihita siya, ganon. Kasi experienced eh. Maybe. Kasi may mga nasaksiyan ako, para sa 30 mil, para sa 50 mil, ginagawa ng iba yun eh. Okay. May mga biktima ako nakita na hinipuan daw sila sa parking lot. Hinipuan daw sila. Ito meron pa nga instances pare, legit eh, sa loob pa ng bar. Sa loob mismo ng bahay pokpokan at yung babae pokpok yung pare. Tangina. Pinalabas niya na dinakot daw yung puwet niya pare. Ang ending tol, hiningihan niya ng 200,000 yung lalaki para hindi na maabala. Foreigner yung lalaki. Putang ina. Tapos, ano yun? Pinapulis pa. Oh, nadampot yung lalaki. Malamang kasabot din yung pulis na yun eh. Kasi bakit ko naman siseryosohin yung puta, nasa bahay pokpokan yan. Di ba? No? Maybe. Posible. Pero pagdating kasi sa law, kahit sabihin mo nasa bahay pokpokan ka, Oo. hindi ka pwedeng ganunin. Yan. Hindi mo pwedeng dakotin yung suso o puwet ng babae, pare. Sabihin na natin hindi totoo yun.
Kanino ka mag-explain? Tangina, no? Kaya sabi ko sa inyo, makita nyo man ako mag-club o mag-bar, sobrang dalang talaga. Mas makikita nyo pa ako lagi kasama kayo, magugubat, ganyan. Kasi nakakatakot talaga yung bar, boy. Nakatakot talaga yun. Pwedeng sumigaw na lang biglaan, ah! Tinakot yung puwet ko. And then, lahat ng simp yun, gaganunin ka ng mata nun, tapos sasapakin ka dun, pre. Mga simp na bobo ang puta, nakikisali lang. Kaya ako na-recommend ko na, meron na mga murang, yung eyeglass na may camera, para tigda 2,000 lang ata yun. Nakikita ko sa TikTok eh. Magsibili na kayo nun. Magsibili doon sa yellow basket ko. Di joke lang, wala. Hindi. Ako talaga nararamdaman ko, kailangan meron ka nun. Protection mo talaga yun. Para lang siyang, kunyari, sa motor, may Insta360 kang naka-on dyan. For your protection, di ba? I think the best din na hindi ka lalakad mag-isa. Yan. Ito. Kung 3 kayo, 4 kayo, medyo mahirap-hirap na kayo talunin nun. Yung foreigner kasi na nakita ko na biktima, yun din, same din, hindi niya ma-elaborate yung sarili niya na maayos. Grabe, no? Kasi dun sa instances na yun, dun sa scenario na yun, di naman, siya naman, yung babae naman ang tumawag dun sa lalaki, nagluluto lang siya. Tinanong kung anong pangalan, anong ginagawa mo, humarap. Di ba? Hindi naman niya finorce yung sarili niya, yung babae ang tumawag sa kanya, no? Parang yun nga, naghahanap nga lang ng pera talaga yun, no? Pwede? Kahit regardless kung ano yung hawak niya, baka plano talaga ng babae yun, pre. No? Dali lang kasi kumuha nun, 20 mil, ganyan. Makakaluwal ka kagad yun eh. Diba? Ito lang na luya yung hawak, pero talagang gusto niyang targetin yung lalaki na ano. Ba't mo nilalabas yung luya mo? Ang hirap kasi questionin ng babae pagdating sa ganyan. 50-50 rin kasi. Pwede rin kasi naglabas nga ng titi talaga. Pero po siya kasi 10 years na eh. 10 years na si tropa nagtatrabaho dun. So, kung may kung may issue talaga siya sa kamanyakan niya, hindi tatagal ng 10 years yun dun. Matibay yan. Ilalabas niya yun dun. Matibay yan sinabi mo na yan. Oo, di ba? Pinapakinggan yan pare yung ganyan. Previous record. Previous record. Kung may mga anomalya na siyang ginagawa doon, Oo. makaka-add up yun. Pero kung wala, matibay Diba? din yun. Pero abala pa rin yun, pre. Abala talaga. Nakakabwisit talagang ganyan-ganyan, pre. Pero, False accusation. Wala kasing batas against dyan eh. No? Pre? Wala eh. Kaya ang babae, pwede lang silang mag-oops. My bad. Kunyari, na false accusation kanya ng grape. Hindi naman napatunayan sa court na hindi. Oops. My bad. pero nasa nasa sayo na. Yung stain. Wala na. Sira ka na. Tapos yung stain, nasa sayo. Ganun. Kaya mag-iingat tayo Kaya mga pag pare. natapat-tapat nga sa mahihina yung ganun, pre. Ang gagawasak mental health mo dun, pre. Masak. Kasi, isipin mo, nagdusa ka na doon, di ba? Pag labas mo, dusa ka pa. Kasi syempre yung stain nandun sa'yo, di ba? Di mo naman pwede ma-explain. Pag in-explain mo, oy, gagawa, guilty ka. Tangina mo, guilty ka, ba't ka nag-explain? Ito, yan, solid na halimbawa yan na sabi ni Tony Robbins. Tagalogin ko na lang. Ayusin mo, hindi ka marunong mag-explain ng sarili mo. Bading. Gago. Joke lang. English nga yun, tatagalogin ko eh. Tag-exhibition pa ako lalo. Di ba? Angas. Napaka-rap na yun. Ang kalidad ng buhay mo ay nakadepende sa kalidad ng iyong komunikasyon. Ooh. Number 1, sa sarili mo. At pangalawa, komunikasyon sa ibang tao. Yun, itak-ina dahil lang hindi ka marunong mag-explain. Oo. Kasi doon pa lang sa sinabi natin, kung na-defend niya yun ng ganun, malaki ang case niya, di ba? Ang galing mo nga mag-explain kanina eh. Kung ginamit niya ang angulo na yun, tapos na yun siguro. Tapos na eh. Oo. Oo. Tangina, kung nilabasan kita ng titi, sa 10 taong ko dito, sana may nagreklamo na sa ugali ko dito kung gago talaga ako. Diba? Gaganunin ko lang yung mga tao nun eh. Ganda nun, gandang sharp nun na maano mo kaagad yung kabilang side eh. Parang, oo nga no. Hindi naman kupal yan. Kailan ba ako nang wala dito? Kailan ba ako nang away? Kailan ba ako nang manyak ng katrabaho natin? Bakit itong putang inan to, binibintang yan nilabas ko edits ko sa kanya?
Salamat nga kayo, pinagdulutuan ko pa kayo dito eh. No, hindi ko naman trabaho yun. Oo. Janitor ako dito. O di ako gagaslight ko ngayon, gagawin ko yung chopping board. Di kayo na magluto, tangina nyo, uwihan ko na kayo dito. Yeah. Di ba? Yung babae parang, di ba? Kaya yung mga tao rin siguro habang nakikinig, natatangahan, ano magpaliwanag ka? Putang ina, ano na nga yan? Tanggalin na nga yan. Medyo na, Sante ka na. nagigilty ka kasi pag hindi ka nakapagpaliwanag. Oo, mukha kang guilty yung gano'n. Totoo. Diba? Anga-anga. Pero sa grave case, ibang kaso naman yun, hindi ka talaga makapaliwanag dun, pre. Ay, tanong galing mo magpaliwanag, tapos ka dun, pre. Investigation doon. Baksak investigation ka talaga doon. Tapos ka talaga dun, pre. Tapos, lahat ng sasabihin mo dun, we. Ang ina, magkalala magsalita. Tangina. Tingnan mo yung mga tatlong sikat, diba? Yung sa na-issue dati, diba? Yung sa Pepsi shit na yan. Ah, Diba? ah. O, tingnan mo, di sila makapagsalita, diba? Tahimik na lang. Oo, kasi kahit ano sabihin nila, ino mo. Ino mo. Ino mo. Ito, ang ending, di ba? Tingnan mo, kahit sila nga matatalinong tao sila, well-elaborated, well-educated, tapos kaya naman nila i-elaborate sarili nila. Ano, pinakibit balikat na lang nila lahat, di ba? Pero sila nakakaalam ng buong katotohanan. No. So, yun ang lesson dito sa issue ni Tropa, no? Nakakalungkot man, but, kung may communication skill lang sana si kapatid, kahit hindi naman English Tagalog, Pilipino naman siya O, di ba? Na-explain niya sana ng mabuti. So, hindi, I suggest kaya inaano natin tong sakto rin na yun ang topic natin para ma-encourage kayo mga pare na mapa-English, mapa-Tagalog, matuto kayong ma-express Ano yung ba? thoughts ninyo. Mabilis mo gumaling yung pagsasalita. Sa pagbabasa, pre. Sa pagbabasa. Ako tip ko, i-describe mo lang yung mga nakikita mo. Do your best na i-describe yan eksakto sa kung ano yung nakikita mo. Magkwento ka. Yung mga nangyari kahapon, ikwento mo. Yun, nakakahasa. Tama, magandang practice nga yun. Practical. Maikukwento mo yung detail from morning, Yan. lunch, dinner, kung anong ginawa mo kahapon. Good na yun. Tingin ko yung mga madadalas magsalita, yung mga madadaldal, sila rin yung mga mas gumagaling agad sa communication skills. Oo. Natural, nangyayari. So yun, I think dito sa video na to, natuto kayo na dapat mas pag-igihin pa yung pag-aaral ng communication skills mo. Kasi magagamit mo yan, pwede mo pagkaperahan yan, sales, work, kahit nga sa pag-apply, kahit bobo ka sa ina-apply mo, basta yung communication skills mo smooth, pwede kang magmukhang smart and consistent, diba? Real talk. Kaya mong may benta yung sarili mo nung mas mabilis ma-hire ka. Ang communication skill, agree ba kayo na ang communication skill ay skill yan ng isang king? Oo. Oo. Kaya siya naging king kasi hindi nga siya malakas Magaling mong bola. Bola yun. Tapos sabi ni Alexander nung aalis na yung mga tao niya, di ba? Gago, di ba? Yung lahat ng sundalo niya, uuwi na kasi 8 years na nakikipagsakupan Sawang-sawa na, gusto na namin umuwi. Sabi na, ako na dito, nasakop tayo sa sakop Sawang-sawa na, babaw ng mga pepe dito, puro mga Indian na ano. Sabi ni Alexander, sige, papayaga ko kayong umuwi. Pag-uwi ninyo doon sa imperyo natin, ipagmalaki ninyo sa mga kababayan natin kung paano nyo iniwanan ng inyong hari. Sinaunang gaslight ang puta. Sinaunang gaslight. Kung paano ninyo pinabayaan sa kamay ng mga dayuhan ang inyong mamahal na hari. Ipagmalaki nyo at maging proud kayo. Taas noon ninyo sabihin ito sa mga asawa ninyo at mga anak ninyo. Kung paano nyo pinabayaan ang inyong hari pagkatapos niya kayo biyayaan ng gold, babae, magagarang kasuotan, kabayo, kastilyo, at yung iba pa sa inyo na dating nagka-copper lang at nagbubukid sa farm. Binigyan ko ng palasyo at pangalan at titulo na ngayon hari na sa ibang bansa. Ipagmalaki nyo lahat yan. Na lahat ng mga peklat sa likod ko, sabi ni Alexander. Dulot ng digmaan na sinalo kong mga sibat at araw para sa inyo. Ngunit iiwanan nyo ako dito. Mga putang ina nyo. Goodbye. Sabi ni Alexander. Gaslight ang puta. Sinaunang gaslight, pre. Oo, Legit gaslight. talaga sinabi niya. Search niyo yun, guys. Tapos ito. Pero kasi si Alexander, matalino talaga yun, pre, no? Tactician yun Sa laban. Tactician yun, magaling yun. Tsaka yan yung ginawa niya, ano yun, may ano ni Sancho yan Look weak. Parang look weak.
Ginamit Gets, niya. Pang gets, enemy, pang warrior, ginamit niya sa mga kasama. Art of War. Art of War yun Ah. Appear weak to win. Parang Oo, gano'n. nga. Pero, after nung speech niya na mahabang yon, hindi umalis yung mga tao niya. Oo. Lumuhod, umiyak, tapos nagmakaawang ibalik yung tiwala ng hari nila. Parang paghari ka parang Diyos ka na eh. Malapit ka na sa Diyos eh. No? Oo. Ito, kasi nadaanan natin yung yung topic na communication, which is expertise yan ng anti-support. Nakita niyo yung ginawa ni Sadaw doon? Parang yung kinuwento. Ha? O, Ano. nakita yung element, sasabihin ko sa kanila kasi expert tayo dyan. Yung ginawa niyang ganun, ito yung sinasabi ko para makabitaw ka ng litanya na mga ganyan, hindi naman yun minemorize Possible, meron siya mga naaalala. Putol-putol. Possible, meron siya may naalala. Pero ang pinaka-importanting element doon kaya na-deliver niya yung ganun mensahe ni Alexander the Great, intention. Tama. Kasi gagaslighting ko to So lahat ng alam ko na pang gaslight, yun ang ibig. Pinakawala niya, pre. Oo, di ba? Saan yung mga tao? Intention. Matuto kayo na mag-express talaga ng intention nyo. Napakalaking bagay. Ayun. So maraming salamat mga pare. Leave a comment down below. Ano masabi niyo doon sa issue ni Tropa, no? Ano sa tingin niyo yung mga dapat niyang ginawa para maiwasan niya yung ganung Paglabas issue? ng tite. So maraming salamat. Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos at support podcast. Babalik kami. Triple good! So t-shirt lang na puti. Yeah, we pop out in you hood. Walang pake, walang pake. Payat ako ngunit yung pulsa malaki. Shout out to my boy J.O.P. May tasit at si Eko karang sumakay ng Lambo. Walang preno, kala mo si Lando Norris. Pag ako nagmamaneho, mga rapper nyo panis. Iwan lahat yan kaysa tao. Wag mo akong aangasan, laking kogyo to mamen. Sanay na kami sa shit bago ka pa magkabarel. Ako na ang bagong face, ang anti-polo, what the hell. Sipag ko na nanadyak ng mga